This tips to remember. Paano maiiwasan na mabiktima ng carjacking? Napakaraming may sasakyan, ano? Ngayon, ano ba ang carjacking? Ang carjacking po ay pagnanakaw na ang tinatangay sa'yo ay sasakyan. Kumpara po sa car theft na may kukunin lang sa loob ng sasakyan mo o sa parte ng sasakyan mo, ang carjacking po ay isang uri ng robbery na kinukuha ang service mo sa harapan mo mismo o kahit pa nakasakay ka. Kadalasan ito nangyayari kapag naghihintay ang driver sa traffic signal o stop sign at pangkaraniwan din sa mga parking lot o garahe ng may-ari. Ano ba mga pag-iingat na dapat gawin at paano tayo makakaiwas na mabiktima? Wala ba kinapansin din sa Professor on Air ang mga tips? Health news. Yung maganda sa kalusugan ng tao. Kaligtasan. Ito. Kaligtasan ng tao. Kaya lagi kayong aantabay dito. Anything na makakatulong sa ating kapwa, magagabayan. Unang tip natin, palagi mong ilalak ang sasakyan mo no matter kung gaano ka ka-busy at nagmamadali. Presence of mind. Pangalawa, gumamit ka ng mga anti-theft device na mabibili sa mga car shop at online. Ako nga kahit yung manibela ko, Glenn, may minsan natatawa yung ibang kaibigan ko eh. Kumbaga kahit sabihin mo yung sasakyan mo ay brand new o latest, bakit daw nilalagyan ko pa ng Glenn, ng car lock? Kasi ang katwiran ko ganito, para hindi mapag-initan ng sasakyan mo. Halimbawa, yung manibela, yung sasakyan mo, mayroong car lock. Ganyan ako kasigurista eh. At may katabi kang walang car lock, ano yung uunahin mo nakawin? Sige nga. Minsan mag-utak criminal tayo para ma-outwit natin sila, maisahan natin yung mga masasamang elemento. Ako ganun eh, maglalagari ka pa muna dun sa akin, mahuhuli ka na o mapapansin ka na. Antakin mo yun. Yung isa walang car lock, di yun ang uuna, hindi yun sa akin, di ba? Payo lang yan. Palagi mong ipaparada ang sasakyan mo sa lugar na ligtas, maliwanag o may ilaw, lalo na sa gabi. Dapat, alam nyo kung bakit, kaya nga may mga magnanakaw yung kanilang nocturnal activities na tinatawag, mas komportable silang kumilos pag medyo madilim, di ba? Hindi masyadong kita. Tiyakin mo na meron ka palaging kopya ng ownership certificate, yung rehistro kapag bibili ng used vehicle o second hand. Bakit? Kasi baka babalikan ka at bawiin yan sa'yo, part pala ng scam o modus. Okay? Alerto ka dapat palagi at maging observant sa mga kahina-hinalang kilos sa kapaligiran. Yung mga tingin, no? Yung mga nasa paligid, yung mga kasuotan. Dapat mga red flag yan. Huwag mong iiwan ang sasakyan mo na umaandar ang makina, kahit pa nasa iyo ang key fob, kahit pa sandali ka lang kamong may bibilin sa isang shop o tindahan ba, may bibilin ka, Glenn, sa Glenn, yung Mercedes-Benz mo, halimbawa paparada ka, may bibilin ka lang kamo para kay Galen doon sa convenience store. Tapos umandar yung makina mo, naku po, pagbalik mo, nasalisihan ka na. Ayan, mahirap yan. Lagi mong tatandaan kung nasaan ang susi ng sasakyan mo at huwag iiwan sa loob ng sasakyan. Mahirap yan. Baka nabasag na, nakuha pa yung sasakyan mo. Huwag niyong iiwan ng bata na walang kasama sa loob ng sasakyan. Pati yung isip bata, huwag niyo na rin iiwan at hindi niyo maaasahan yun. Opo, yung bata iiwan mo. Ano magagawa nung laban sa malalaki at mas malakas na mga masamang elemento? Mga may armas yan, ready yan, di ba? Pero ang bottom line nito, ito lang, engineer, no? Kapag ka po halimbawa, meron kayong belongings o possession o ganyang sasakyan na aagawin sa inyo at talagang yan naman talaga handang pumatay ang mga yan at manakit, bigay nyo na. Ako sa akin ganun. Kahit yung buong yan, bibigay ko yan. Pero wag niyo akong pag-iinitan, ha? Wag. Material na bagay lang yan eh. Ang buhay natin parang singaw. Iisa lang ang buhay natin. Yung kotse, makakabili ka pa ulit, cash o hulugan. Yung mga alahas na yan at iba pang gamit, mababawi mo pa yan, kikitain mo pa yung pera. Okay, wag na, ibigay nyo na. Ito na po, kunin nyo na po lahat. Wag yung titingnan sa mata. Wag yung bibigyan ng chance na kayo ay tuluyan. Mahirap. Okay? Material na bagay lang yan. Ang buhay natin ay iisa lang. At ipapanalangin namin dito sa Professor on Air na palagi kayong maging ligtas at maayos kahit hindi namin kayo kamag-anak or hindi namin kayo kadugo. Okay? So, mga kaibigan, ito pa isa para sa health news naman natin, no?